Guys, sarap ng hangin ngayon. Kanina, grabe gabaga, guys. Sa umaga, mainit dito sa Iloilo. And then sa hapon, doon guys, bagsak yung ulan. Tapos doon hangin. Masarap yung hangin ba, mapresko. Kaya umaga, grabe, guys. Ilang beses ako nagpaligo. Sa Australia, every second or third day. Dito, every day, twice a day ako nililigo. Kasi grabe yung pawis natin. Nag-sweat ako, guys. Grabe talaga yung sweat ko. So, doon ako nasampay kasi doon maaraw pa. May araw pa, guys. Si Mr. Sun still out. And then si Papa na magpugo, which means kunin yung mga laban pag umulan. Kasi parang gloomy naman. Ewan ka ba yung weather dito sa Philippines? Kaya siguro yung mga tao dito nakakasakit, nakaka-sore eyes, guys. Kasi yung weather dito, unpredictable. Yan, sa umaga, mainit, na grabe na walang hangin, na mapaang. Tapos sa hapon, ulan na malamig. Hindi kasi matindihan, gabuang guys yung chimpo dito. Dito yung garahe namin. So, kasya dito yung dalawang sakyan. Yung isa doon sa labas yung auto ng sakyan tsaka yung van. Buti na napalagay sila ng atop dito, guys. Dito, dito sa front ng bahay. Hanggang dyan lang. Hindi diretso sa kusina. So, halfway lang, guys. Kasi gusto ni Mama. Halfway lang, hindi doon diretso. Kasi doon yung kwarto niya. And then, yung next ko na plan, guys, lagyan ko ng atop yung garahe namin. So you guys can see, meron ng bubong or atop dyan. Dyan yan sa front ng bahay. Kasi before, pag mainit o umulan, basang-basa guys yung front ng bahay. So sabi ni Mama na, palagay tayo ng bubong. Yun, napalagay kami ng bubong. Dyan, hanggang dyan sa gilid. Halfway lang guys sa gilid. So yung next na plan is dito yung sa gilid, sa may garahe. So ipag-pray tayo kay Papa Jean na one day makaipon tayo ulit ng pera para makalagay tayo ng bubong dyan hanggang dun. So, for now, merong dalawang tent dyan. Pero hindi daw pwede lagyan ng bubong sa front. Dyan nandiyan sa gilid, saka dito sa may garahe. Hanggang dito lang yung bubong, yung atop dyan. Wait, yeah, dyan. Hindi dito. Gusto sana ni Papa hanggang dito o sa may kusina. Dito ba? Kaya lang, ayaw ni Mama. Kasi dito yung kwarto nila. Yan, dito yung kwarto nila. Gusto ni Mama kita yung mga stars, yung sunset, sunrise. Kaya ayaw niya magpalagay ng bubong dito. Pero si Papa naman, gusto niya palagay ng bubong hanggang dito sa kusina para pag umulan, hindi papasok yung ulan dito. As you guys can see, ito, kawayan lang siya. Yan, temporary lang to guys. Sabi ko, papalagay kayo nito. At least, paano ba, hindi mabasa yung, yung kusina, dito yung kusina namin. Dito ko pinag, kusina plus, namin guys, laundry, plus, daming plus guys, sampayam, plus, lahat-lahat na guys, dito. Kaya, dito, tsaka dun, lang guys, kawayan. For now, kawayan muna. And dito rin guys, yan, dito ako nasampay kanina. Dito yan, nilagyan ni Papa ng mga parang, dito yung trapal, yung tabon, pantakip dyan, yan, para pag umulan, hindi pasok. Kasi dito yung, yung kusina niya, dito siya nagluluto. So, yung, kasi guys, yan. Kawayan. So, yung plan namin dito, i-extend yung kusina hanggang dito, Yan, para malawak yung kusina. Kasi, nakita niyo man guys yung kusina namin. Daming mga nakasabit, ganyan. So, ang sikip-sikip ng kusina namin. So, yun yan yung plano namin. One day lang guys. And then, dito, bubong. Ito talaga yung gusto ni Papa ipaayos. Kasi yung space dito, hindi naman ginagamit. Nakatambak lang yung mga bike dito. Tapos yung mga plan si Papa. So yan, one day, i-expand namin from here. And then dun, dyan. Kasi malawak dito guys yung space. At least hindi na ba sikip-sikip one day. Hindi na sikip-sikip dun sa kusina. Ang dami guys ng mga nakasabit. Basta guys, nakita niya man sa mga vlog, di ba? Pasensya pag ang dami kayong mga nakikita na hindi na gusto. Pero yan kami guys, yan yung family ko. Wala nang space dun. One day na. Basta, guys, happy. Basta may, may lagyan kami ng mga gamit. May, may maluto si Papa. May kusina, may laundry. Alam mo yun, basta guys, happy lang. Kasi darating din yan Don't force, di ba? Pag wala. Pag may darating, and then gawin natin pag walang darating. Maghintay tayo, makita naman Kasi darating din yan, guys. Yung mga blessings. So, for now, save lang muna.
Ngayon, one day, pag may meron, then ibuhos natin dito sa bahay. Yan, ito yung gusto namin ipagawa ni Papa. Gusto niya na pagawa natin yung kusina dito. Kasi dito siya nagluluto. Siya yung chef, guys, dito sa bahay, si Papa. Yan, dito. Kasi para yung... Oo, para maluwang. Yan, para may space ba, i-extend namin dun sa mga garahe. Kasi dito, oh, sikip-sikip. Tapos, ipaayos namin yung pintuan doon kasi kawayan. Dito rin, guys. Ha? Ano yan, one day. And then, eto rin, guys, kawayan. Lagyan ni Papa ng trapal. Ano yung trapal? Trapal, guys, para, ano, para hindi papasok yung ulan. See? And then, ito din. Kawayan. Nilagyan ni Papa ng kawayan. Dito yung mga pangsabit ng mga luwag. Yan, pangluto. So, dito. See? Sikip-sikip dito. Pero one day, guys, yan, papray natin yan. Na mapagawa natin yung kusina. Kasi yung budget natin, doon natin binuo sa Pampanga. Peta yun ng bahay. Paano? No? Ito pa. Yung kapatid ni Papa, doon namin nagpatayo kami doon ng bahay. Kaya Tito Ray, yung kapatid ni Papa, no? Dati puro kanya basura. Dati kaya, ang balang basura ya. Tapos, daming basura. pinasemento namin. Pinasemento namin yung Maganda rin. bahay. Maganda? Maganda na ngayon. Maganda na ngayon, guys, yung bahay ni Tito Ray. One day, punta tayo doon sa bahay ni Tito Ray. Mga next year mata. Mga next year, guys, sabi ni Papa. Para makita niyo yung bahay doon sa Pampanga. Kasi doon ako pinanganak, ano? Doon ako pinanganak sa Pampanga. Bangka lang. Sa bangka, guys. Bangka papasok doon. Tapos Mga mga palaisdaan. So, ano talaga, guys. Very meaningful kay Papa. Saka sa amin din, sa family namin. So, every year, umuwi si Papa sa mahal na araw. So, one day. May mga pictures saka videos, i-share ko dito sa mga vlogs. So, paano? One day. Share mo dito. One day. So, yan, guys. So, Ito yung plano. See? Dami mga gamit, guys. So, yan. So, yan yung plano natin. And so, ito lang yung muna pinaayos namin. Kasi sabi ni Mama, ayos natin to. Pag umulan, basa yung dito ba? Tsaka minsan, pagbukas yung pintuan, pumapasok yung tubig. Hindi naman baha, parang pag umulan lang. Sabi ko, sige Mama, palagay tayo ng ato. Para pag umulan, hindi sila mabasa. Tapos pag mainit, ano ba, hindi mainit dito. Kasi grabe talaga guys yung init sa Philippines. Parang ma-heat stroke kami. Si Mama na heat stroke last time. Kasi ano kami palabas, inina sa bahay. May pinupuntahan. Yung init lang dito, grabe guys. And minsan, sila Papa and Mama, nagka-heat stroke. So, yun, napalagay kami dito sa front. And then, yung next na plan, doon sa may garahe. Kailangan pa ng budget, guys. Meron akong budget, no, na nakaipon ako ng pera. Kaya lang, guys, yung pera, ginamit ko sa Pampanga. Nung umuwi sila Mama sa Pampanga, silang lahat doon sa, sa side ni Papa, nung mahal na araw, April. Tapos, gusto ni Papa ipaayos yung bahay doon. Yung sa kapatid niya na bulag, si Tito Ray. So, yun, pinikita ni Papa yung bahay doon sa Pampanga, na wasak-wasak talaga guys. I-share ko dito sa vlog. So sabi ko, tulungan ko sila. Yung naipon ko na pera para sa atop dito sa garahe, doon ko na lang ibigay sa Pampanga. Itulong ko sa kanila ba yung naipon ko na pera. So yun, guys, grabe talaga yung bahay ni Tito Ray. Yan yung kapatid ni Papa na bulag. Tapos, guys, yung bahay doon, very meaningful sa amin. Sa akin, very, very meaningful. Kasi doon ako pinanganak mismo sa bahay. So, kaya gusto ko rin ipaayos yung bahay ni Tito Ray. Kasi doon sa bahay, malaki yan parang hinati-hati na lang. Doon namatay si Lola. So, 3 pamilya doon nakatira. So, hinati-hati nila. Yung bahay lang ni Tito Ray, hindi semento. At guys, wasak-wasak na. Ayawan ko ba? Nung nakita ko yung bahay, parang natulog yung luha ko na bumuhos talaga yung luha ko kung saan sila natulog. Tapos sabi nila, Mama, mainit ka tama. Kasi parang very tight yung, yung daanan sa loob. Tapos yung kwarto nila, parang giba-giba na. So yun, sabi ko kay Papa, ipaayos natin yung bahay. I-bulldoze, i-knock down yung bahay. Tapos paggawa ng bagong bahay. So gagamitin ko yung, sabi ko Papa, gagamitin ko yung pera
yung naipon ko sa pang-atop dito kasi hindi naman to importante eh. Yung importante dun sa Pampanga. Sabi ko, eto makahintay. Yung sa Pampanga, yung bahay na Tito Ray, hindi. Pinaganda namin yung bahay ni Tito Ray. As in talaga, winasak yung old house. So, nagpada kami ng bagong bahay. Yan na yung tulong ko sa kanila doon. So, si Papa talaga nag-ano sa akin na tulungan natin si Tito Ray, yung kapatid niya. Kasi, yun nga, wala silang, alam mo yun, hanap buhay na permanente ba? Na, syempre, si Papa galing sa kahirapan, sila mama din, kami din, alam mo yun, galing kami sa kahirapan, hindi kami mayaman, galing kami sa wala. Ay. So, naintindihan ko yung ano doon, yung sitwasyon. Kaya tumutulong kami doon sa Pampanga, sa side ni Papa. Kasi bulag pa naman yung kapatid niya. Tapos, minsan, ano guys, tinatry niya pa rin magtrabaho doon sa mga palisdaan. Gumakuha ng basura. Gusto ko sa pumunta doon. Yung, ano ba, yung pag-uwi ko dito. Kaya lang, kasama ko si Tati, mahirapan ako. Sabi ko, baby pa si Tati. Gusto ko talaga makita yung bagong bahay nila. Siguro one day na guys. One day na pag-uwi ko again sa Philippines. Alam mo yun na gusto mo lahat tulungan, pero hanggang dyan lang yung makaya mo. At least, alam mo, natulungan ko sila. Kahit wala akong work for 2 years. Kasi nabuntis ako. Tapos nanganak. Kasi yung pagbubuntis ko, hindi lang easy. Ano ba, masaya lang. Kaya nag-off talaga ako for 1 year. Kaya hindi ko na ma-share siya sa mga vlog. Sa mga pinagdaanan ko. So yung at least, paano, nakatulong pa rin tayo. Kahit wala tayong work. And hindi pa rin ako makabalik sa work kasi naka-parental leave pa rin tayo. So at least okay na sila. Happy ako na natulungan sila. Kaming lahat, happy kami guys. Kasi hindi lang kami nagpatuloy ng bahay doon. Tinulungan namin yung mga pamilya doon. Yung mga cousins ko, may mga pamilya. Alam mo, nabigyan kami ng mga grocery, ganyan. Tapos mga ambag. Tapos may bahay na sila. Nabalo sa doon, semento na, hindi na wasak-wasak, wala nang butas-butas, hindi na alam mo, maulanan, hindi na papasok yung ulan. Yung gumawa ng bahay, yung tatlo kong cousin, yung nakatira din doon sa bahay, sa gilid ng bahay ni Tito Ray. Tapos isang builder, kumuha sila guys. So ako din nabayad lahat. Tapos nagtulong si kapatid Andrea, tsaka yung kapatid ni Lola, yung mama ni Papa. So alam mo yun, parang it's a relief na natapos na yung bahay, na nagtulong-tulong sila doon. Hindi man kompleto, pero alam mo, may bahay sila. May atop yung bahay. Kasi noon ko pa gusto guys, ipaayos yung bahay dun sa Pampanga. Nung una pa lang kami pumunta doon ni Mister, gusto ko na ipaayos yung bahay dun. Kasi sira-sira na. Nung buhay pa si Lola. Tapos, yun nga, nagka-COVID, ganyan, hindi sila nakauwi. Nung nakauwi na sila this year, no April, dun na parang, ganyan, ito na yung bahay, ito na yung plastada nila. Yung pinayos namin yung bahay, may bahay na sila, hindi na wasak-wasak. Semento na guys. Kahit maliit lang pero alam mo yun, matibay, hindi na papasok yung ulan, hindi sila mainitan kasi pinataas namin yung bahay pa sa loob. Hindi na
alam mo yun, mababa. Taas na guys. So, press ko na daw sa loob, sabi ni mama. Kasi nagstay sila doon for 1 month. Sabi ko, huwag kayong uwi ng Iloilo hanggang hindi matapos yung bahay. And binigyan ko rin yung mga cousins ko ng mga pang-grocery. Yung mga family doon, binigyan ko ng mga pang-grocery. Tsaka yung gumawa ng bahay, 3 kong cousins, tsaka isang builder. Binigyan ko rin ng, ng pera, tsaka grocery, ganyan. So, I mean, at least, okay sa doon. Happy na. Para next time, uwi kami, meron kami tutulugan. So, gusto ko lang i-share sa inyo na nakatulong tayo sa pamilya natin, na walang-wala, na happy kami lahat dito, na nakatulong kami dun sa Pampanga.